Magandang araw po mga katropa. Naririto po akong muli at sa pagkakataon pong ito ay ihahatid ko sa inyo ang isang bagay na ating gagawin at ipakikita sa inyo kung paano gagawin ang isang air compressor mula sa mga patapunan nating kasangkapan. Halina po kayo mga katropa. Ito po ang isa sa mga kailangan nating ihanda. Isang lumang compressor po ng isang lumang refrigerator. Siguraduhin lang po natin na ang input nito ay 220 volts. Mangangailangan po tayo ng isang gate valve para sa hangin. Isang lumang air cleaner o fuel filter po ito ng kotse, pero atin pong i-convert para maging air cleaner. Isang lumang gauge, ito po ay isang air gauge, at mga strap para hindi sumingaw ang ating hangin mula sa mga hose na ating gagamitin. At siyempre mangangailangan po tayo ng ilang pirasong tools upang ito ay maisakatuparan. Kailangan din po natin ng isang lumang cylinder. Isa po yung tangke ng Freon na pinaglumaan at ilang pirasong hose na pagdadaanan ng hangin patungo sa gusto nating pagkargahan ng hangin o sa paghahangin ng gulong ng ating bisikleta o motorsiklo. Paano po ba malalaman kung nagpapangsyon pa ang isang uri ng kompresor? Matitesting po natin yan sa pamagitan ng pagsasaksak sa kuryente upang magkaroon siya ng supply, upang malaman natin kung kaya pa ba nitong mag-produce ng hangin bagamat siya ay isa ng lumang kasangkapan. Halina po kayo at susubukan po natin. Okay, ito po yon. Unang hakbang po upang ma-check natin kung gumagana pa yung compressor. Isaksak po natin ito sa isang plug ng kuryente. At pagkatapos po ay kukuha tayo ng plastic na ginagamit sa yelo upang matesting po natin kung ito po ay nagpo-produce pa ng hangin. Okay, ayan po, nakikita po ninyo. Ulitin po natin para malaman po natin kung malakas pang mag-produce ng hangin ang compressor na ito kahit luma. Ayan po, nakikita ninyo, saglit lang po na lumubo yung plastic. Ano po, mayroon pong tatlong tubo ang compressor na ito. Ito po yung una, pag nakuha nyo po ito sa isang lumang refrigerator o kaya sa isang junk shop, ito pong nakapold na bahagi, siya po yung pinagdadaanan ng kapilya oil. May kapilya oil po kasi ang air compressor na ito. Ang pangalawa po ay yung tinatawag na suction. Dito po dumadaan yung hangin, humihigo po ito ng hangin at inilalabas dito. Ito po yung discharge at ito po yung suction, kaya mas madali po nating malalaman. Ang sunod po nating gagawin kapag nalaman po natin na maayos pa ang function ng compressor na ito, ay ilagay po natin siya sa isang base kung saan hindi po siya maaaring magalaw. At mayroon na po akong inihandang base kung saan ito po ay ipipix natin at ipakikita ko po sa inyo ang magiging hitsura niya matapos na maipatong sa base. Okay, ito na po siya. Ako po ay nauna nang gumawa ng isang tila kariton na pagpapatungan ng ating compressor. Nilagyan ko rin po ito ng mga gulong para hindi na po natin bubuhat-buhatin ba siya. Ang mga gulong po na ito, kung mapapansin nyo, magkaiba rin ng kulay dahil ito po ay galing naman sa gulong ng pinaglumaang stroller ng isang bata.
Bago po nila maitapon, nahingi po natin yung gulong. Mayroon din po siyang isang space na aking binutasan, at yan naman po ang magiging pwesto noong ating istaka ng hangin. Ito po palang compressor, ang trabaho po nito ay ang pagpuproduce ng hangin, at ito pong tangke ang siya namang pag-iistakan o pag-iimbakan ng hangin upang mas marami-raming hangin yung ating magagamit. Ito po ay medyo pinalagyan natin ng tubo para pagpasukan po ng supply ng hangin mula doon sa compressor. So ito po ay dadalhin nyo sa isang marunong maghinang upang malagyan ng isang maliit na copper tube. At ito po ang kanyang magiging pwesto. Ayan. So sa kabuuan po, ganyan yung kanyang magiging forma. At mula po sa isang lumang timer ng washing machine, nilagyan din po natin ito upang nang sa ganon, kung kayo po ay malilimutin at naiwan nyo pong naka plug in ang supply ng kuryente, ay kusa po siyang magka-cut off para medyo safe sa isang tulad kong malilimutin. Ito po yung plug, pinadaan po natin dito para mayroon po siyang sariling switch. Okay, ang susunod po ay yung paglalagay po ng mga coupler upang nang sa ganon, ito po ay magkaroon ng sariling control valve. Kapag hindi natin ginagamit, kahit paano po yung hangin na na-stack dito sa tangke ay hindi po tatakas o hindi po masasayang. Okay, ikakabit na po natin yung unang coupler. Siguro po mga media po ang size nito. Hindi lang po tayo sigurado, hindi po tayo sanay sa mga sizes ng mga tubo. Ang mahalaga po ay dapat alam po natin na yun ay magpipit dito. Bago po ako makalimot, kinakailangan po may mga tape lo ng dating nakalagay dito para yung hangin po ay hindi sisingaw. Susunod po natin ay yung kanyang gauge. Dito po siya nakalagay. Dapat po may tiplon din po. Huwag niyo pong kalilimutan na maglagay ng tiplon. So dahil po medyo tatama dito sa paghigpit, kinakailangan po na tanggalin natin yung seradura ng gate valve para malaya po nating mapipihit.
Ayan po, natanggal na po natin para sa ganun po ay malaya siyang mapipihit papasok dito sa kabila. Okay. Ayan po. Naikabit na po natin. Ito po yung magiging supply ng hangin mula dito sa compressor. So ito po ay dito natin ikakabit pang yung hangin ay tuloy-tuloy na pumasok sa tangke. At yung kabilang dulo po ay dito naman po natin ikakabit sa supply ng hangin mula sa compressor. At huwag po natin kalilimutan na doon po sa pinagdugtungan ng hose ay kinakailangan po na mayroon siyang strap upang hindi po sumingaw yung hangin.
At ito po yung kasunod. Puputulan po natin kasi luma na po yung hose. Malambot po yung kabilang dulo. So puputulan po natin siya. Ayan po, putol na po natin. Ito pong kabilang dulo ay dito po natin ilalagay. Ayan. At isang metal clip para hindi po siya kumalas. Ayan, medyo masikip. At dito po sa kabilang dulo, kung makikita po ninyo, ito po ay isa ring lumang air sac mula doon sa sirang bumbang Dimano, yung pong kinakamay na pambomba po ng mga bisikleta. So ito po ay pwede rin natin gamitin at ipapasok po natin dito sa kabilang dulo. Lalagyan nila po natin siya ng clip, huwag po natin kalilimutan para hindi po siya tumilapon. Papasok po natin siya dito. So ganyan po ang kanyang magiging hitsura. Pwede rin naman pong bumili tayo ng isang ginagamit talaga sa mga vulcanizing shop. Siguro po mga 150 pesos yung isang piraso ng bronze na air sac po ang tawag yata nila doon. Ayan. Ayan. So halos buo na po siya. Kompleto na. Ito naman pong air cleaner na ating kinonvert para maging air cleaner. Ito naman po ay ating ilalagay dito sa suction o yung humihigo po ng hangin. Ayan. Para po inyong makita yung kabuuan. Dito po natin siya ilalagay. Para sa ganon, yung pong hangin ay dadaan sa filter. At hindi po mapapasokan ng dumi yung loob mismo ng compressor.
Ayan po. Ayan. So, halos buo na po siya. Ang gagawin po natin ngayon ay titingnan po natin kung magpo-produce na nga po ba siya ng hangin matapos na ma-assemble natin. Okay. Tingnan po natin. Okay. Ayan na po yung kanyang kabuuan. Nakapatong po siya sa isang animoy kariton. Nakakabit na rin po yung kanyang mga hose para sa hangin. Ayan. Yung forma po ng air cleaner mula doon sa suction pipe. Ayan. Nakikita po natin, zero po yung kanyang gauge. At ang susunod po natin gagawin ay susubukan po natin kung magagawa talagang mag-produce ba ng hangin at magagamit natin sa maraming bagay ang ating ginawang compressor na ito. Ayan po, sasaksak po ulit natin dito sa ipa-plug po ulit natin sa isang outlet. Pagkatapos ay atin po siyang isuswitch. Ayan, nakikita po ninyo yung gauge, siya po ay naka-zero. Ayan. Okay, hintayin po natin na magkaroon ng hangin. Oh my God! Ayan, malapit na pong mag-cut off yung timer ng washing machine. Pagkatapos po na mag-cut off niyan, makikita po ninyo umakyat na po sa halos 55 PSI po yung hangin na pinodos ng ating compressor. Unlike kanina na yan po ay nasa 0 sa bahaging ito, ngayon po siya po ay nasa mahigit 55 na. Ang tangke po na ito ay may impormasyon na ibinibigay na kaya po nito ang 180 PSI, pero wag na po nating gawin yon. Ayan, nag-cut off na po siya. May kaunting singaw po sa hose, pero ipakikita ko po sa inyo na ito po ay mapakikinabangan natin at kaya pong maghangin ng gulong ng isang motorsiklo. Ito po yung interior, nakikita po ninyo. Ayan. Okay, ipakikita ko po sa inyo kung gaano kalakas yung hangin na kayang ikarga dito mula doon sa ating lumang compressor ng refrigerator. Okay, andito po ang isang interior ng motorsiklo. Susubukan po natin at ipakikita po natin sa inyo kung gaano ba ka effective yung ipinangako ko sa inyo kanina na kaya po ditong maghangin ng motorsiklo. Ayan po siya, ikakabit po natin. Ayan. Tapos bubuksan po natin itong gate valve para yung hangin po ay malayang lumabas at pumasok po dito sa interior. Ayan po siya. Okay. Ayan. Makikita po ninyo kung gaano kabilis na magkarga ng hangin. Hindi po tayo manghihinayang kung tayo po ay gagawa ng sariling compressor. Ang isang maliit na compressor po ngayon ay nagkakahalaga ng 5,500 or 7,500 pag medyo branded. Samantalang ang compressor po na ito na ating inassemble, ang ganito pong ori ng tangke sa junk shop ay mabibili mo lang po sa halagang 30 pesos hanggang 50. At yung pong compressor nabili ko lang po sa mga ngalakal, yung magbubute, nakita ko po sa kariton ay halagang 35 pesos ko lang po binayaran. Pag na-recover po kasi natin ito sa isang magkakariton na medyo walang pakialam sa kalikasan, ito pong refrigerator compressor na ito ay naglalaman po ng kapilya oil at itatapon lang ng mga walang pakialam sa maaaring idulot na peligro ng mga langis na kanilang itinatapon sa kung saan saan.
dahil toxic po ang langis na ito kapag itinapon nila. So kung maaagapan po natin at makukuha natin, hindi na po siya makakapagdagdag ng pollution dito sa ating mundo. Yun po isa sa pakinabang nito. Ang halaga po nito yung gulong hiningi lang. Nakita naman po ninyo puro recycle, puro mga gamit ng gamit ang ating ginamit. Itong gate valve po siguro mga 150 to 200. Yun pong mga coupler, mga 25 pesos po ang isa. So wala pa hong 1,000 ang kabuoang halaga po nito kapag atin binili. Kumpara doon sa bibili kayo ng 5,500 hanggang 7,500 kapag branded, ang gamit po na paggagamitan ay kapareho din lang po ng paggagamitan ito. Magagamit po natin ito na panghangin sa ating bisikleta, sa ating motorsiklo o kahit po sa kotse. Maging doon po sa mga platable swimming pool ng inyong mga anak. Ito po ay mainam na panghangin at hindi na po kayo magbubumba ng mano-mano. Ayan po, makikita po ninyo yung kanyang naging kabuuhan. Maaari nyo pong gawin ng saglit lang sa inyong mga tahanan. Ayan, disinte at maayos din po siyang tingnan dahil mayroon po siyang pinakang cart at napakagaan. Ayan, hindi nyo na kailangang i-running flat yung inyong mga bisikleta at motorsiklo kapag mayroon po kayo nito kung malayo kayo sa vulcanizing shop. Pag-iising nyo, nakita nyo flat pala yung inyong service na gagamitin sa trabaho, hindi na po kayo magtutulak. Automatic po magagamit ninyo ito kung mayroon po kayo nito at magagawa po ninyo ito sa inyong sarili mismo. Ayan, nakita naman po ninyo, kayang-kaya po niyang hanginan kahit gulong ng kotse. Hanggang sa muli po, at sana po ay maging kapakipakinabang sa ating lahat itong aking ibinahagi sa inyo. Hanggang sa muli po.